Good day everyone, I'm Mercy Domingo. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay tungkol dun sa journey ni Apostle Paul dun sa Athens. The Time of Ignorance Part 2. Last part na po ito. Ito po yung ating outline. Meron tayong dalawang parts. Part 1, Introduction, kung saan nagkaroon tayo ng konting tour dun sa Athens, Greece. Dun sa Mars Hill kung saan nag-preach doon si Apostle Paul. Dito naman sa part 2 ay pag-uusapan natin yung preaching ni Apostle Paul na recorded sa Acts chapter 17 verse 22 to 32. Maraming pong salamat sa mga kaibigan, kapatiran, sa inyong lahat na patuloy na nanonood, sumusubaybay, nagre-react, nag-heart, nagla-like ng aking mga videos. Dun sa Facebook at sa YouTube. Dun sa mga kaibigan ko sa Facebook, kung hindi pa kayo nakaka-follow, please follow me para updated kayo sa mga bagong upload ko. And then sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Itong Acts chapter 17 verse 22 to 32 ay yung preaching ni Apostle Paul doon sa Mars Hill. I-expound natin to pero hindi natin lalatin. Okay? Lalaktawan natin ibang mga verses. Ang sabi dito sa Acts 17 verse 22, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Naka-highlight dito yung word na Mars Hill at saka yung Athens. Yung word na Mars, alam natin, ito ay pangalan ng planeta. Na itong planetang ito, pangalan to ng Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Athenians. At ito ay naipaliwanag ko na rin sa aking video na ang title ay The Gods of this World. And then yung word ni Athens, yung lugar nila. Itong na kung saan itong Athens, pangalan ito ng Diyos-Diyosan. Diba? Athena ang pangalan. Athena, at meron silang ginawang templo ni Athena at sinasamba nila yon malapit dito sa Mars Hill. Verse 23, For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Dito ay hinighlight ko yung word na ignorantly na related doon sa ating title, The Time of Ignorance, na ang pagiging ignorante ay sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala, wala silang kaalam-alam sa tunay na Diyos, sa tunay at buhay na Diyos. Dito muna tayo sa Ephesians chapter 4 verse 18, 19, and 20. Kasi dito sa verse 18, meron ditong word na ignorance. Okay, kaya isingit ko muna ito. Sabi, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Verse 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all the uncleanness with greediness. Verse 20, but ye have not so learned Christ. So, hinighlight ko dito yung word na ignorance, tapos blindness of their heart, and then sa bandang huli yung not so learned Christ. Na ibig sabihin, yung pagiging ignorante ng mga tao sa tunay at buhay na Diyos, dahil sa bulag yung kanilang puso para sa katotohanan, sa salita ng Diyos o sa kapahayagan ng gospel ng Panginoong Jesucristo. Yung verse 19, nakalagay dyan yung word na lasciviousness, tapos uncleanness with greediness. Na naturally, yung mga taong walang pagkakilala sa tunay at buhay na Diyos, namumuhay sa mga ganitong klaseng karakter ng kasalanan. Kay lasciviousness, uncleanness, greediness. Commonly, sa gobyerno, mga leaders ng government ay maraming greedy, kung kaya sila ay corrupt. And then, sa verse 20 naman, nabanggit dito, not so learned Christ, referring to the Ephesians believers sa Church of Ephesus, na yung mga Christians dito, yung mga believers dito, maliit pa yung kanilang kaalaman tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kung kaya marami pa silang nagawang mali sa buhay nila bilang Kristiyano. Let's go back to Acts chapter 17, verse 24 and 25. God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to all life and breath
and all things. Sa mga bersikulong ito ay pinapakilala na ni Apostle Paul sa mga Athenians ang tunay at buhay na Diyos, yung Diyos na lumikha ng mundo, ng langit at lupa. And then verse 25, yung contrast ng mga Diyos-Diyosan sa tunay na buhay na Diyos, na yung tunay at buhay na Diyos ay hindi siya Diyos-Diyosan na hinuhulma o hinuhubog para maging image, maging rebulto, tapos duluran. Hindi ganun yung tunay at buhay na Diyos. Kasi ang tunay at buhay na Diyos ay espiritu na wala siyang physical form. Wala. Okay? At dito, ang tunay at buhay na Diyos, siya ang nagbigay ng buhay sa lahat ng nilalang, ng hininga at lahat ng bagay dito sa mundo. God is the creator of all things and He sustains His creation. Kung kaya merong universe, kung kaya merong solar system, kung kaya merong earth, kung kaya merong buhay na mga tao sa earth, no, the living planet ang tawag sa earth. Kung kaya merong mga hayop, di ba, merong oxygen, mga lahat ng bagay na kinakailangan para yung isang buhay na bagay, lalo na ang tao, patuloy na nabubuhay dito sa mundo. Kasi merong Diyos na gumawa niyan. Okay? Kung naalala nyo, meron akong videos na ang title ay Signs, Wonders, and Miracles na nabanggit ko dun sa part 1. Yung kadakilaan ng nilikha ng Diyos, mga wonders na ginawa niya. Napaliwanag ko ron yung tungkol sa cell na obviously nanilikha ng Diyos yung cell. Kasi bahagi yan nung creation ng Diyos sa living things. Nilikha niya yung lahat ng may buhay. So kasama yung cell obviously. At hindi lang yan, pati yung DNA, di ba? Dito pa lang sa cell marami mga scientists na nag-experiment gagawa ng buhay o yung buhay na cell. Pero bigo sila. Nabanggit ko yan dito sa Sign and Wonders sa part 1. Acts 17 verse 26, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Hinighlight ko rito yung one blood, all nations of men, na dito tinutukoy yung pinanggalingan ng lahi ng mga tao kay Ebatadan. Kasi one blood lang siya One blood lang ang lahat ng tao. So nag-multiply na, nag-split na yung mga lahi. Okay? At sabi pa dyan, and hath determined the times before appointed. Na ito itinalaga na ng Panginoong Diyos, yung paglikha sa tao. At yung hangganan ng kanilang pamumuhay, kung ano yung mangyayari sa buhay ng tao dito sa mundo, alam ng Diyos yung mangyayari sa kanila. Next verse, Acts 17 verse 27, that they should seek the Lord if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not far from every one of us. Merong isang kanta ang sabi na God is watching us from a distance, no? Na feeling nila na nakikita ng Diyos ang tao pero nasa malayo siya. Dito ine-emphasize ni Apostle Paul na ang Panginoong Diyos na sinasamba niya ay hindi malayo, not far not far, na siya ay andyan lang sa kapaligiran natin, na siya ay kapag ikaw ay tumawag, alam niya na maririnig ang panalangin niya. Kaya nga ang merong kanta na sabi that the God is a prayer away for those people who believe. Meron akong video dun sa mga suki natin, kung naalala nyo. Meron akong video na ang title ay The Omnipresence and the Infinity of God. Ito yun, more than 2 years ko na itong in-upload. Dito, meron akong dalawang parts kasi dito, yung unang part, yung Omnipresence. Okay? Tapos yung part 2, The Infinity. Sana po panoorin nyo na malaman natin kung anong ibig sabihin ng Omnipresence. Okay? Tsaka yung Infinity ng Panginoong Diyos. At dun sa mga nakapanood na, maganda i-review natin kasi ang salita ng Diyos ay hindi naluluma. Okay? Lalo mong ma-appreciate yung kadakilaan niya kapag paulit-ulit nating pinag-aralan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ilalagay ko yung link
sa description dun sa YouTube dun sa ibaba. Acts 17 verse 28, "For in Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring." Ang sabi dun sa Psalm 3 verse 5, "I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me." Na ang Panginoon ang nagsusupply ng ating pangailangan sa araw-araw, okay? Kasama na rin yung, obviously, yung ating pagkain, yung tubig, yung hangin na ating hininga, at marami pang iba. And then, nabanggit sa bandang ibaba, offspring, na tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Sinabi doon sa Genesis chapter 1 verse 27. Okay? Kaya nga tayo have our being, na tayo ay kawangis ng Diyos, na sinasabi rito. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Yung image dito o yung wangis sa Tagalog ay hindi lang tumutukoy sa itsura, physically, kundi pati yung ating character, na meron tayong character na galing sa Diyos. Meron tayong damdamin, meron tayong volition, meron tayong wisdom and understanding na galing sa Diyos. And then, Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul." Itong breath of life dito is the Spirit of God, na yung soul natin, hindi lang basta soul, kundi living soul. Kung kaya meron tayong conscience na alam nating merong Diyos, na merong supreme being na mas makapangyarihan pa sa atin, mas nakakataas sa atin, na lumikha sa atin. So, ang tao ay composed ng body, soul, and spirit. Naipaliwanag ko na rin to sa aking video na ang title ay The Returned Souls, dun sa part 3. Na-share ko tong Return Soul Part 3 sa aking Facebook account noong November 2, okay, sa Facebook, yung introduction. Nalagay ko na rin yung link sa description sa ibaba sa YouTube. Last verses, Acts chapter 17 verse 30 to 31. "And the time of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent." Verse 31, "Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead." Dito sa verse 30, yung verse 8 taas, naka-highlight yung God wink, na ang Diyos nanahimik. Okay? Naalala nyo yung The Silence of God? Yung video ko na ang title ay Asleep in the Boat Part 2, na yung pagkakatulog ng Diyos na tila natulog, ang ibig sabihin, siya ay nanahimik. So, ito yun yung wink, God wink, na hinayaan niya na yung tao magkasala na magkasala. Kasi meron siyang time of judgment na gagawin, na sinasabi dun sa verse 31, yung verse sa ibaba. Sabi, "He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness." Itong verse 31, sinasabi rito na husgahan ng Diyos ang sangkatauhan by that man. Sinong man yun? That is the Lord Jesus Christ, na hindi nare-realize ng mga taong yon, kasi nire-reject nila ang Panginoon sa Kristo Okay, nire-reject nila yung kapag nababanggit yung raise Him from the dead. Ayan na naman, sabi sa verse 32, nako, yan na naman, marinig na natin yung resurrection from the dead. Asar na asar sila, galit na galit sila kapag narinig nila yung topic na resurrection from the dead. Kasi ang Panginoon sa Kristo, kilalang kilala, na siya yung namatay, muling nabuhay after 3 days. Doon sa mga kapatiran natin, mga kaibigan, na sana wag tayong katulad ng mga taong to na sinasabi sa verse 32 na sila ay nauumay na, nire-reject nila. They ignore, ignorance, they ignore the resurrection from the dead of the Lord Jesus Christ. Doon sa mga kaibigan natin, kung hindi mo pa kilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka pa lumalapit sa Kanya para magsisi ng kasalanan. Ito na yung time para ikaw ay lumapit sa Kanya. Okay? Na si Kristo ay namatay para sa atin. Namatay siya para bayaran yung ating kasalanan at muli siyang nabuhay
para bigyan ng assurance yung ating kaligtasan. Nang ibig sabihin na totoo yung buhay na wala hanggan. Kasi ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. Ang dapat mo lang gawin ay aminin mo na makasalanan ka, pagsisihan mo yung kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoong tagapagligtas. At someday kapag tayo ay namatay, pag ikaw ay namatay, ay dadalhin niya yung kaluluwa doon sa kalangitan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.